Lumitaw sa mga dokumento ang isang wanted poster na may silhouette ni UGT. 15 high-grade mana stones ang nakatakdang ibigay sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol dito. Pagkakita rito ay napansin ni UGT na handang gumastos ng malaki ang organisasyon. Ngunit hindi naman siya nag-alala dahil hindi pa rin nila alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay inutusan niya si Yanju na ipagpatuloy ang pag-aasikaso sa mga nangyayari sa Russia at manatiling malapit sa organisasyon upang masubaybayan ang kanilang mga kilos. Tahimik namang tumanggo si Yanju bilang pagsang-ayon. Ngunit maya-maya ay tila may napansin ito sa likuran. Napatingin din si UGT at agad na naunawaan ang sitwasyon. Sa kabilang mesa ay nakaupo si Gio habang malakas na sumisipsip ng inumin gamit ang straw. Masama pa ang tingin nito kay Yanju dahil para sa kanya ay isa itong kaina-hinalang babae. Habang nagpapatuloy ang usapan ay biglang nag-vibrate ang relo ni UGT. May bagong mensaheng dumating mula sa Academic Affairs Office ng LER. Pagkabasa niya sa notification ay agad siyang bumalik sa isa pa niyang tungkulin. Magkakaroon na raw ng guardian consultation session. Dahil doon ay nagulat ang tatlong babae sa bahay. Plano ni UGT na kausapin sila isa-isa. Maging si Gio na nakasuot ng paborito nitong suit ay gustong sumali. Ngunit agad siyang pinigilan ni Yurim. Ayon dito, para lamang iyon sa kanila kaya dapat ay huwag na itong makisali. Kasabay noon ay mabilis na hinawakan ni Yurim ang braso ni UGT at nagpumilit na siya ang mauna. Habang nagsisimula ang consultation ay naghintay naman sina Yubam at Gol sa labas. Tahimik na binuksan ni UGT ang file at tinanong si Yurim kung may bumabagabag ba rito kamakailan. Matapos ang ilang segundong katahimikan ay inamin ni Yurim na pakiramdam niya ay mahina siya. Noong una ay inakala ni UGT na tungkol iyon sa pagkatalo nito kay BM. Kaya sinabi niyang huwag itong masyadong panghinaan ng loob dahil napakalakas talaga ng lalaking iyon. Ngunit umiling si Yurim. Ipinaliwanag nitong nanalo naman siya kamakailan laban sa isang upperclassman. Pero kahit nanalo siya ay hindi siya naging masaya. Pakiramdam daw niya ay hindi niya nakuha ang tagumpay gamit ang sariling lakas bilang tao. Naalala niya kung paano niya ginamit ang kapangyarihan ng Dragon Heart. Dahil doon ay nakaramdam siya ng pagkakasala. Tahimik lamang na nakinig si UGT. Alam niyang lihim nitong ginamit ang mana ng Dragon Heart, isang bagay na ipinagbabawal habang nasa mundo ng tao ang mga dragon. Matapos marinig ang lahat ay diretsahan niyang sinabi na malakas na si Yurim. At sa hinaharap ay mas lalo pa itong lalakas. Ngunit pinaalala rin niyang hindi maaaring laktawan ang daan-daang taon ng pagsasanay kapalit lamang ng agarang lakas. Pagkatapos ay tinanong niya kung handa ba itong tanggapin ang lahat ng magiging kapalit niyon. Matagal na nag-isip si Yurim bago umiling. Para sa kanya, mas mahalagang mamuhay ng masaya sa kasalukuyan. Nang marinig iyon ay tumanggo si UGT at isinulat ang mahahalagang detalye sa file. Pagkatapos ay tumayo siya at nangakong tuturuan niya mismo si Yurim kapag nagsimula na ang bakasyon. Personal niya itong sasanayin upang lumakas ng hindi nilalabag ang anumang batas. Saglit namang natulala si Yurim. Ngunit agad din itong itinago ang hiya sa pamamagitan ng pagrereklamo. Ayon dito, hindi naman niya hiniling na turuan siya. Natawa pa ito at tinanong kung balak ba siyang gawing paboritong alagad. Tahimik lamang na nagsulat si UGT sa report. Sa kanyang obserbasyon, si Yurim ay madalas magpanggap na matapang upang itago ang kakulangan niya sa kumpiyansa sa sarili. Matapos iyon ay si Gol naman ang pumasok. Masigla itong nagtanong kung may kailangan ba siyang ihanda para sa consultation. Masaya nitong ikinwento na maayos ang kanyang pag-aaral at marami na siyang bagong kaibigan. Sa tingin niya ay wala naman siyang problema. Ngunit bago matapos ang usapan ay sinabi nitong may isa pala siyang kahilingan. Gusto raw niyang sumama sa mga work trip sa mga military base gaya ng ibang cadets. Nagtaka si UGT at tinanong kung bakit. Agad namang sumagot si Gol na gusto niyang makakilala ng mas maraming tao at mas lumawak pa ang kanyang karanasan. Sa isip nito ay nai-imagine na niyang nagpapakitang gilas sa harap ng mga sundalo habang pinapalakpakan ng lahat. Ngunit isinulat lamang iyon ni UGT at sinabing pag-iisipan niya kapag mas malinaw na ang plano nito. Sa kanyang palagay, malinaw na katangian iyon ng Gold Dragon Clan na mahilig sa pakikipagsapalaran at atensyon. Tahimik na pumasok si Yubam habang nakasuot ng kanyang karaniwang banayad ng ngiti.
Nagsimula si UGT sa simpleng pagtatanong kung kumusta na ang kanyang buhay. Ikinwento naman ni Yubam ang tungkol sa klase, sa pag-aalaga sa mga kapatid, at sa iba't ibang libangan gaya ng pagguhit at pagsusulat. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong, mayroon daw ba talagang wala kay UGT? Kalmado lamang itong sumagot na wala naman. Ngunit hindi tumigil si Yubam. Paulit-ulit nitong tinatanong kung may bagay bang gusto nito ngunit hindi masabi. Napaisip tuloy si UGT. At habang nagpapatuloy ang usapan, isang salita ang biglang sumagi sa kanyang isip. Pag-ibig. Bahagyang yumuko si Yubam at inilapit ang mukha kay UGT. May hawak itong dilaw na papel na bahagyang tumatakip sa kanyang mga labi habang nakatitig ng mapang-asar sa binata. Kumikislap ang mga mata nito na tila naghihintay ng isang tapat na sagot. Sa labas ay payapa ang tanawin habang sinisikatan ng papalubog na araw ang penthouse. Mahinang natawa si Yubam habang naramdaman naman ni UGT na may masamang binabalak ito. Kaya agad niya itong pinatigil. Ngunit hindi nakinig si Yubam. Sa halip ay diretsahan itong umupo sa kondongan niya na para bang walang nangyari. Napaangal tuloy si UGT at sinabing masakit ang kanyang mga tuhod. Samantalang si Yubam naman ay parang walang pakialam na nagsusulat pa sa mga dokumento. Nakapout pa itong nagsabing gusto lang naman niyang mapalapit sa kanya ngunit tila lagi siyang itinataboy. Paulit-ulit silang nagbangayan. Habang umiiwas si UGT ay lalo namang lumalapit si Yubam. Ngunit nang makita ni Yubam ang reaksyon niya ay lalo pa itong lumapit. Dahil sa sobrang pag-iwas ay nawala ng balanse ang swivel chair. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog. Pareho silang bumagsak sa sahig. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Yubam pa ang napunta sa ibabaw ni UGT. Nanigas si UGT habang nakatitig sa kisame. Samantala, diretsahan naman siyang tinanong ni Yubam kung turing ba niya rito ay pabigat lamang o isang babae. Ngunit bigla ring natigilan si Yubam. Naglaho ang mapang-asar nitong ngiti at napalitan ng matinding hiya. Namula ang buong mukha nito nang mapagtantong samobra na yata siya. Kasabay noon ay sumagi rin sa isip niya ang isang masamang pangitain tungkol kay Hagawa. Sa mismong sandaling iyon ay bumukas ang pinto. Lumitaw si Gio at natigilan nang makita ang eksena. Nagtataka nitong tinanong kung bakit nasa sahig ang dalawa. Agad na nagpaliwanag si UGT at sinabing si Yubam ang biglang tumalon sa kanya at wala siyang ginawang masama. Ngunit mabilis na tinakpan ni Yubam ang bibig niya. Tumawa ito at sinabing biro lamang ang lahat. Nang makita ni Gio ang nangyari ay bahagyang lumungkot ang ekspresyon nito. Pakiramdam niya ay siya lamang ang hindi kasali. Pagkatapos ay may sinabi itong dahilan upang parehong mapahinto ang dalawa. Gusto rin daw niyang ma-counsel ng ganoon. Seryoso pa nitong ipinilit na siya na agad ang sumunod. Napatingin na lamang si UGT sa kanya nang walang masabi. Samantalang si Yubam naman ay napatawa dahil tila nakapagtanim siya ng kakaibang selos sa isipan ng bata. Nang maramdamang lalo pang magiging magulo ang sitwasyon ay mabilis siyang tumakas at nagkusang maghanda ng hapunan. Ngunit pagkalabas niya ng silid ay agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang ngiti at napalitan ng pag-aalala habang iniisip ang pangitaing nakita niya. Samantala, sa buong bansa ay pinag-uusapan ng media ang nalalapit na dagdag rank dungeon raid na kilala bilang Malicious Ball. Sa telebisyon ay lumabas si Professor Wyan upang ipahayag ang detalye ng operasyon. May ilang nagtatanong kung hindi ba masyadong mapanganib para sa mga kadet ang sumali sa ganoong klase ng misyon. Ngunit buong kumpiyansa niyang sinabi na mas malakas na ngayon ang mga estudyante kumpara sa mga nakaraang taon. Sunod-sunod ding lumitaw sa screen ang mga simbolo ng malalaking guild at clan na lalahok sa kompetisyon. Ayon kay Wyan, napakalaking pondo at paghahanda ang inilaan nila upang matiyak ang tagumpay ng event. Habang abala naman ang mga mamamahayag sa paghahanda ng mga ulat, nagtapos si Wyan sa isang kumpiyansang pahayag. Ngunit sa likod ng lahat ay may nakatagong mas malaking balak. Sa ibang lugar naman ay galit na pinapanood ni Kwak Pan ang balita. Nakasemento pa rin ang kanyang braso bilang paalala ng pagkatalo niya kay UGT. Napansin ito ng kanyang assistant na si Hashimoto at nagtaka sa masamang timpla ng amo nito. Mahigpit na ikinuyom ni Kwak Pan ang kamao. Sa isip niya, ang lahat ng nangyari ay kasalanan ng taong tinatawag na ex na Sam Iris sa kanyang plano. Pinilit niyang kumbansihin ang sarili na kapag nalampasan niya ang problemang ito ay babalik din sa dati ang lahat.
Pagkatapos ay nagsimula siyang magyabang tungkol sa mga paghahandang ginagawa para sa Malicious Ball. Nang makita niyang interesado si Hashimoto ay muntik na siyang matauhan dahil classified information iyon. Ngunit hindi nagpatalo ang babae. Sa pamamagitan ng matatamis na salita at pangungulit ay unti-unti nitong pinahina ang depensa ni Kwak Pan. Sa huli ay bumigay rin ito. Ngunit ilang ulit muna nitong pinaalalahanan si Hashimoto na huwag ipagsasabi ang maririnig nito. 2 Calamity Class Demon at 1 Disaster Class Demon ang nakatakdang dumalo sa Malicious Ball. Nang mabunyag ang impormasyong iyon, lumitaw sa isip ni Hashimoto ang mga imahe ng 3 napakalalakas na nilalang. Pawang may nagliliwanag na pulang mata at nakakatindig balahibong presensya. Isa sa kanila ay si Hagawa, isang pangalang sapat upang takutin maging ang mga veteranong mandirigma. Habang nag-uusap pa sila ay biglang tumunog ang telepono ni Kwak Pan. Agad itong nagpaalam at nagmamadaling umalis. Naiwan si Hashimoto na mag-isa. Kasabay ng pagkawala ni Kwak Pan ay naglaho rin ang matamis nitong ngiti. Saka nito lihim na ipinadala ang impormasyong nakuha. Doon nabunyag na isa pala itong especially iya. Samantala, sa penthouse ay nakahiga sina Gol at Gio sa sahig habang nagbabasa ng librong tungkol sa mga manok. Nang makita nilang palabas si UGT ay agad nagliwanag ang mga mata ni Gol. Mabilis nitong pinaalalahanan si UGT na huwag kalimutang bumili ng pritong manok pag-uwi. Nakasuot si UGT ng eleganteng itim na suit at mahabang trench coat. Dahil dito ay natulala ang 2 bata sa bago nitong anyo. Inosenteng tinanong ni Gol kung pupunta ba ito sa isang kasal dahil napakaganda ng suot nito. Ngunit malamig na sumagot si UGT. Hindi raw siya pupunta sa kasal. Pupunta siya sa isang libing. Napatingin tuloy ang 2 bata sa isa't isa dahil hindi nila maintindihan kung bakit ganoon kaseryoso ang salitang iyon. Habang papalubog ang araw ay nagsimulang bumalot ang kakaibang tensyon sa paligid. Tahimik na naglakad si UGT sa mataong plaza. Bagamat napapalibutan ng maraming tao, para bang hiwalay siya sa mundong iyon. Muli niyang naalala ang isang babaeng dagwang nakahandusay. Kasunod noon ang alaala ng sarili niyang sumisigaw sa gitna ng lawa ng dugo. At higit sa lahat, ang nakakasuklam ng ngiti ni Hagawa. Ang lalaking nasa likod ng napakaraming trahedyang dinanas niya. Dahil doon ay lalong lumamig ang tingin ni UGT. Samantala, abala naman ang mga tao sa plaza sa pagtingin sa isang napakagandang babae. Nakatayo sa gitna ng lugar si Yubam habang naghihintay ng isang tao. Suot nito ang isang marangyang itim na bestida at puting blazer na lalo pang nagpalutang sa kagandahan nito. Nang makita ni Yubam si UGT ay agad nagliwanag ang mga mata nito. Masaya pa itong kumaway habang bahagyang tumatalon sa tuwa. Paglapit nito ay nagreklamo agad siya dahil matagal siyang pinaghintay. Ngunit nanatiling seryoso si UGT. Sa halip ay pinauwi niya agad si Yubam. Ayaw niya itong masangkot sa mapanganib na bagay na gagawin niya. Alam na niyang pipilit itong sumama at sasabihing kailangan siya nito. Maging ang linyang iiyak ito buong gabi habang naghihintay sa kanyang pagbalik ay inunahan na rin niya. Sandali itong tumahimik habang nakatitig kay UGT. Ngunit hindi pa rin nagbago ang desisyon nito. Diretsahan niyang sinabi na may mga taong papatayin siya ngayong gabi at hindi yun magandang bagay na makita ng isang tulad ni Yubam. Ayaw niyang madungisan nito ang mga mata sa mga bagay na ganoon. Ngunit mahina lamang nang umiti si Yubam. Pagkatapos ay tinanong nito kung alam ba ni UGT kung ano ang pakiramdam ng mabuhay bilang miyembro ng kanilang clan. Ipinaliwanag nitong araw-araw niyang nakikita ang mga tadhanang hindi niya kayang baguhin. Mga trahedyang maaari lamang niyang panoorin habang walang magawa. Naalala pa niya ang isang batang pumatay sa babaeng 20 taong nag-alaga rito. Isang malupit na kapalarang wala siyang nagawang pigilan. Dahan-daang hinawakan ni Yubam ang braso ni UGT. Sinabi nitong gusto lamang niyang tumulong. Katulad ng paraan ng pagtulong ni UGT sa ibang tao noon. Napabuntong hininga si UGT. Sa huli ay pumayag din siya. Ngunit mahigpit niya itong binalaan. Kapag nagdulot ito ng kahit kaunting problema ay agad niya itong pauuwiin. Agad namang ngumiti si Yubam. Pagkatapos noon ay lumipat ang eksena sa Kyoto, Japan. Sa loob ng isang marangyang silid ay may lalaking nakayukong nag-uulat. Sinabi nitong handa na ang lahat para sa plano. Mula sa dilim ay may kamay na dahan-daang kumuha ng itim na sombrero.
Kasunod noon ay lumitaw si Hagawa. Nagliliwanag ang mapupula nitong mata habang nakangiti ng nakakatakot. Isa siyang calamity class demon. At tila sabik na itong magsimula ang gabing iyon. Pagdating nila sa Kyoto, bumungad sa kanila ang sinaunang lungsod na naliligo sa ginintoang liwanag ng papalubog na araw. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking gusali na siyang venue ng isang engranding pagtitipon ng mga kilalang personalidad. Sa loob ng banquet hall ay napakasigla ng atmosfera. Nag-uusap ang mga bisita habang nagtataas ng mga baso at tinatalakay ang malalaking negosyo. Kasabay ng pagdating ng elevator ay lumabas sina UGT at Yubam na parehong nakasuot ng eleganteng itim na kasuotan. Napatingin si Yubam sa paligid habang bahagyang namamangha sa karangyaan ng lugar. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier ay nagsasayaw ang mga magkapareha sa saliw ng mayanhing musika. Sa unang tingin ay para lamang itong ordinaryong pagtitipon ng mayayamang tao. Ngunit alam nilang dalawa na hindi ganoon kasimple ang lahat. Mahinang bamulong si Yubam kay UGT. Ayon dito, kahit nakita na niya noon ang mangyayari gamit ang kanyang kakayahan, hindi pa rin siya makapaniwalang dito magaganap ang isang madugong labanan. Masyado raw kasing elegante ang lugar para maging isang larangan ng digmaan. Malamig namang pinaalalahanan siya ni UGT na huwag magpakampante. Nasa mismong pugad sila ng kanilang mga kalaban. Habang nagmamasid si Yubam ay napansin itong karamihan sa mga tao roon ay mukhang ordinaryong tao lamang. Wala siyang maramdamang kakaiba sa kanila. Hindi nagtagal ay isang magandang babaeng kulay ginto ang lumapit kay UGT. Nagtanong ito kung saang pamilya siya nagmula. Walang pag-aalinlangang sinabi ni UGT na miyembro siya ng pamilyang Kinoseki. Nagulat ang babae nang marinig yun dahil isa iyong kilalang angkan. Mas lalo pa itong naging interesado kay UGT. Maya-maya ay niyaya pa niya itong sumayaw. Ngunit diretso itong tumanggi. Simple lamang ang dahilan. Hindi raw siya marunong sumayaw. Hindi naman sumuko ang babae at sinabi pang siya na mismo ang magtuturo rito. Bago pa lumala ang usapan ay agad humawak si Yubam sa braso ni UGT. May matamis itong ngiti habang sinasabing matagal na silang may usapan na siya ang magiging kapareha nito sa sayawan. Agad namang nenas ang babae at tuluyang umalis. Nang sila na lamang dalawa ay mahina silang nag-usap. Tinanong ni Yubam kung sasayaw nga ba talaga sila. Naalala pa nitong minsan silang nag-aral ng sayaw noon. Dahil halos lahat ng tao sa paligid ay nagsasayaw, naisip nitong mas madaling hindi mapaghinalaan kung makikisabay rin sila. Pagkatapos ay marahan nitong itinaas ang lelayan ng kanyang damit at gumawa ng eleganteng pagbati. Naintindihan agad ni UGT ang ibig nitong sabihin. Inabot niya ang kamay ni Yubam at sabay silang nagtungo sa gitna ng bulwagan. Dahil sa kanilang hitsura ay agad silang naging sentro ng atensyon. May ilang babae pang lihim na naiinggit sa kagandahan ni Yubam. Habang ang ilang lalaki naman ay hindi maalis ang tingin sa kanila. Sa saliw ng musika ay maayos na sumayaw ang dalawa na parang isang tunay na magkasintahang kabilang sa mataas na lipunan. Habang sumasayaw ay pabirong sinabi ni Yubam na tila gumaling ang pagsayaw ni UGT. Baka raw lihim itong nagsasanay. Hindi naman ito pinansin ni UGT. Sa halip ay tinanong niya kung may nararamdaman ba itong kakaiba sa paligid. Umiling si Yubam. Mukhang normal daw ang mga tao ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam sa lugar. Pagkatapos noon ay ibinunyag ni UGT ang kanilang target. Isa raw itong taong mahilig magkubli sa likod ng katauhan ng isang artista at gumagamit ng musika para sa sariling layunin. Sakto namang may boses na biglang sumingit mula sa kanilang likuran. Tinawag nito ang pekeng pangalang kakabanggit lamang ni UGT. Paglingon nila ay nakita nila ang isang matandang lalaking may misteryosong ngiti. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Hagawa, ang host ng gabing iyon. Magiliw nitong kinamayan si UGT at humingi ng paumanhin sa pagputol sa kanilang sandali. Magalang na yumuko si Yubam at nagpakilalang personal secretary ng ikalawang anak ng pamilyang Kinoseki. Kasabay noon ay pinuri rin nito ang reputasyon at talento ni Hagawa. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng matanda. Habang nag-uusap sila ay lihim na kumapit si Yubam sa manggas ni UGT na parabang napakalapit nila sa isa't isa. Idinagdag pa nitong nais din nilang maging parang dalawang paru-parong malayang lumilipad sa engranding pagdiriwang na iyon. Napahalakhak si Hagawa sa narinig.
Pinuri pa nito ang dalawa at sinabing bagay na bagay sila sa isa't isa. Nang sandaling iyon ay may lumapit na tauhan at iniulat na handa na ang lahat para sa pagtatanghal ni Hagawa. Narinig iyon ni Yubam at agad na nagpanggap na sabik nang mapanood ang sinasabing obra ng matanda. Magalang nang umiti si Hagawa at nagpasalamat sa papuri bago tuluyang umakyat sa entablado. Ngunit nang makatalikod ito, agad nagbago ang ekspresyon ni Yubam. Lumamig ang kanyang tingin habang mahinang tinatanong si Yujiti kung balak na ba nitong tapusin si Hagawa ngayong gabi. Tahimik na pinagmasdan ni Yujiti ang papalayong likod ng matanda bago sumagot. Ayon sa kanya, hindi ganoon kadaling patayin si Hagawa. Isa itong immortal na kayang mabuhay muli kahit mapatay. Ang kaibahan lamang ay umaabot ng 10 taon bago ito muling makabalik. Dagdag pa ni Yujiti, kung wala si Yubam ay malamang matagal na niyang winasak ang buong gusaling iyon kasama si Hagawa. Maya-maya ay umalangaw ang anunsyo ng pagsisimula ng pagtatanghal. Tutugtugin ni Hagawa ang La Campanella. Malamig na sinabi ni Yujiti na hanggang kinabukasan lamang magtatagal ang pagtitipong iyon. Nagningning naman ang mga mata ni Yubam sa determinasyon. Nangako itong hahanap siya ng paraan upang tuluyan ng mapatamba si Hagawa ngayong gabi. Sa entablado ay nakaupo na ang matanda sa harap ng piano. Mistulang isang tunay na maestro habang nakangiting naghahanda para sa kanyang palabas. Nang magsimulang tumugtog ang piano ay may kakaibang pulang enerhiyang unti-unting kumalat sa buong gusali. Lumipas ang gabi. Sa kabila ng katahimikan ng Kyoto, patuloy na nagliliwanag ang mataas na gusaling pinagdarausan ng gala. Samantala, sa isang tahimik na pasilyo ng hotel ay biglang napatigil si Yubam. Namutla ito at napahawak sa dibdib habang hirap huminga. Agad naman itong nilapitan ni Yujiti. Nag-aalala nitong tinanong kung ayos lamang ba siya. Mahina namang sinabi ni Yubam na parang nasusuka siya. Pinayuhan siya ni Yujiti na umatras na habang may pagkakataon pa. Ayon sa kanya, iyon ang unang beses na nakarinig siya ng musikang napakarumi at puno ng kasamaan. Tahimik na napaisip si Yujiti. Pakiramdam niya ay patuloy pa ring umaalingaw sa isip niya ang musika ni Hagawa. Malamig nitong sinabi na napakaruming lugar ng gusaling iyon. At hindi yun mundong dapat pinapasok ng isang tulad ni Yubam. Nagtanong pa siya kung bakit patuloy itong nagsasakripisyo para lamang samahan siya. Bahagyang yumuko si Yubam. Pagkatapos ay mahina nitong sinabing kung hindi siya sumama, si Yujiti na naman ang haharap mag-isa sa lahat ng iyon. Natigilan si Yujiti sa narinig. Hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang pag-aalala nito para sa kanya. Kinabukasan ay maagang bumangon si Yubam. Hindi na bakas ang kahinaan nito noong gabi. Sa halip ay puno ito ng determinasyon. May malamig pa itong ngiti habang sinasabing ngayong araw ang magiging huling pagtatanghal ni Hagawa. Sa auditorium naman ay nakaupo na muli ang matanda sa harap ng piano. Ipinakilala ng host ang susunod nitong obra. Ang ikatlong bahagi ng Id. Nagpalakpakan ng buong bulwagan habang nagsimulang tumugtog si Hagawa. Walang kamalay-malay ang karamihan na malapit nang sumiklab ang isang sakuna. Habang gumagalaw ang mga daliri ng matanda sa ibabaw ng mga piano key ay unti-unting nabihag ang buong audience. May ilan pang napaluha dahil sa sobrang emosyon. Para sa kanila, isa iyong napakagandang himig. Sa malayo ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Yujiti ang lahat. Mahina nitong tinanong si Yubam kung handa na ba ito. Kasabay noon ay binalaan niya itong mas masahol pa sa inaasahan ang makikita nito. Pagkatapos ay basta na lamang nitong binitawan ang hawak na baso. Bumagsak iyon sa sahig at nabasag ng malakas. Sa isang iglap ay nagbago ang buong atmosfera. Lahat sila ay sabay-sabay na tumingin kina Yujiti at Yubam. Parang mga mababanggas na hayop na nakahanap ng biktima. Nanatiling kalmado ang dalawa kahit napapalibutan na sila. Sa entablado ay agad nagalit si Hagawa. Nabaluktot ang mukha nito sa matinding galit habang sumisigaw kung sino ang nang-ahas sirain ang kanyang pagtatanghal. Kasabay noon ay nagsimulang kumilos ng kakaiba ang mga tao sa paligid. Nagbaluktot ang kanilang mga katawan habang gumagawa ng nakakatakot na tunog. Mistula silang mga bangkay na muling nabuhay. Doon napagtanto ni Yubam ang isang nakakatakot na katotohanan. Wala nang buhay ang mga taong iyon. Tahimik namang kinumpirma ni Yujiti ang kanyang hinala. Ayon sa kanya, matagal nang patay ang mga ito. Ang mga nakaupo sa auditorium ay hindi mga tao.
kundi mga walang kaluluwang bangkay na ginawang laruan at papi ni Hagawa. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.